Prinsipyo sa buhay number 18. Bilang mga anak ng isang soberanong Diyos, hindi tayo kailanman mga biktima ng ating mga sitwasyon. Magandang araw po sa bawat isa. Hindi simple ang buhay. Marami tayong mga lubak at liko na pwedeng daanan. Totoo ang laban. Tuloy-tuloy ang pakikipagsagupaan at ang masasakit na karanasan ay maaaring tumusok sa ating puso. Gayunpaman, hindi dapat tukuyin ang ating mga sitwasyon kung sino tayo o kung paano tayo tutugon. Sa halip, bilang mga mananampalataya, ang ating asal sa bawat kalagayan ay dapat na magbigay luwalhati sa Panginoong Hesus. At ang ating pagkakakilanlan ay dapat palaging nakabatay sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Ang ika-11 kabanata ng Hebreo ay puno ng mga lalaki at babaeng nagtiis sa kabila ng matitinding pagsubok. Maaari mong sabihin, syempre nagtiis sila, kumilos ang Diyos ng makapangyarihan sa kanilang mga sitwasyon. Tingnan mo kung paano nagtapos ang kanilang mga kwento. Ngunit unawain mo, tulad mo, ang mga banal noon ay hindi rin alam kung paano matatapos ang kanilang mga kwento o kung tutuparin ba ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sinasabi ng 1 Kings chapter 8 verse 56, wala ni isang salita sa lahat ng mabubuting pangakong ibinigay niya ang nabigo. Kaya paano nila naipamalas ang matatag na pananampalataya sa Diyos? Nagawa nila ito dahil nagtitiwala sila na kaya silang tulungan ng Panginoon at kayang ayusin ng Diyos ang lahat para sa kanilang ikabubuti. Romans 8:28, Hebrews 11 verse 1. Inangkin nila ang pag-asa sa kanilang soberanong Panginoon at ginantimpalaan niya sila dahil sa kanilang pagtitiwala. May isang batang lalaki na ngayon ay isang pastor na kinakailangan kabisaduhin ang listahan ng mga taong makadiyos sa Hebrews 11. Ang mga tapat na lingkod ng Panginoon na nagtiis sa matitinding pagsubok dahil nagtitiwala sila sa Diyos, isa ito sa pinaka-nakakapagpabagong aral sa kanyang buhay. Nang dumaan siya sa mabigat na panahon sa ministeryo, pinaalala ng Panginoon sa kanya ang mga taong ito ng pananampalataya at binigyan siya ng lakas ng loob na magtiis tulad nila. Dapat tayong palakasin ng kanilang mga testimonya. Dapat tayong mapalakas ng kwento ni Jose na nagtiis kahit parang napaka-inosente at napaka-unfair ng kanyang pinagdaanan. Genesis 45:4-8, Genesis 50 verse 20. O ni David na sumunod sa Diyos kahit minsan ay tila lahat ng bagay ay humahad lang sa kanya para maging hari ng Israel gaya ng ipinangako ng Diyos. 1 Samuel 23:14. O ni Moises na nagtiis na wari nakikita ang di nakikita. Hebrews 11:27. At pinangunahan ng Israel tungo sa lupang pangako o ng mga alagad na nadurog ang puso sa pagkakapako kay Kristo, ngunit muling pinalakas, pinatibay at binigyan ng layunin sa kanyang pagkabuhay na muli. Kung iniisip man lang nila na sila ay mga biktima ng kanilang mga sitwasyon, sisimulan nila ang kanilang paglalakbay kasama ang Diyos sa pagkatalo at paghihina. Ngunit sa halip, nagtuon sila sa makapangyarihang kamay ng Panginoon at nagtagumpay sila kasama niya. Gayon din tayo na makakapagsabing, O Diyos, kung sila'y nagtiis, kaya ko rin. Dahil ikaw ay soberanong tulad noong panahon nila at mahal mo ako tulad ng pag-ibig mo sa kanila. Kaya hindi ko ituturing ang aking sarili na biktima ng aking mga sitwasyon. Sa halip, titignan ko ang bawat sitwasyon bilang pagkakataon para lumiwanag ang iyong kaluwalhatian sa tagumpay. Alam ng Diyos na hindi madali ang buhay Kristiyano. Nang tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, inilagay ka sa isang landas bilang iyong soberanong Panginoon, isinasaayos niya ang lahat ng lubak, liko, balakid, burol at lambak. Alam niya ang lahat ng kahirapang iyong haharapin. Nauunawaan niyang paulit-ulit kang makikibaka laban sa mundo, sa laman at sa dyablo hanggang sa makasama mo siya. Ngunit hindi kanya basta iiwan sa daan na umaasang makakaraos ka lang. Ipinadala niya ang banal na Espiritu upang manahan sa iyo, gabayan ka at palakasin ka. Ang pagtitiis ay nangangailangan ng isang bagay na hindi madaling makamit, at yun ay pagtitiwala sa iyong soberanong Diyos na hindi mo nakikita. Gayunman, sa tulong ng banal na Espiritu na nagpapadala ng kanyang katapatan at kapangyarihan, John 14:26, maaari kang manatiling tapat sa kanya. Kapag ang daan ay nagiging mahirap at tiyak na magiging mahirap, hindi ka pwedeng tumakbo palayo. Hindi ka pwedeng sumuko. Habang mas tumatagal kang sumusunod ng tapat sa Panginoon, anuman ang sitwasyon, mas lalo pang tumitibay ang iyong pananampalataya.
Ihahanda ka para sa mas malaking paglilingkod at pinalalawak na ministeryo. Maging matatag ka, matibay at hindi natitinag. Ang siyang nagtiis ng krus ay nananahan sa iyo, kaya ikaw ay lubos na nasangkapan para sa anumang tawag niya. Kapag nadapa ka, naroon siya para itayo ka. Tandaan mo lang na panatilihin ang iyong paningin kay Jesus. Huwag sumuko, magtiis. Hindi ka nag-iisa. Ang iyong soberanong Panginoon ay kasama mo sa bawat sitwasyon. Kaya tumawag ka sa Kanya upang puspusin ka ng Kanyang kapangyarihan at karunungan. At sundin mo ang anumang ipinag-uutos niya. At tandaan, hindi ka kailanman biktima ng iyong mga sitwasyon. Dahil ang iyong soberanong Diyos ay maaaring gamitin ang lahat ng nagaganap sa iyo para sa iyong pagpapala at sa Kanyang kaluwalhatian.